Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating kursong Masterado sa Kaundarang Komunikasyon at syempre po para po sa ating asignaturang Komunikasyon sa Panlipunang Pagmamerkado. Ito pong video na ito ay para po sa ating FMA2 na kung saan susukatin po natin ang mga ebaluasyon at ilang mga obserbasyon natin sa paggawa ng isang social marketing at social mobilization program. Hinati ko po ito sa tatlong hanay. Una po ang deskripsyon, paglalarawan, obserbasyon at tanong. Pangalawang hanay naman po ay pagsasagawa ng aktibidad gamit ang iba't ibang sangay sa komunikasyon sa modernong teknolohiya. Pangatlo, syempre ito po yung output po natin na kung saan rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon. Akin pong iisa-isahin ang mga tanong na aking nabanggit po sa inyo. Syempre po sa unang pagkakataon, sa inyong palagay, ito ba ay nakakaengganyo? Upang malaman po natin kung nakakaengganyo nga po ito po ay gamit po ang social media. Alamin po natin kung saang bahagi ng kaligayahan na tugunan o saang bahagi po ng mga materyales ang maganda o dapat nabigay aliw sa ating mga kababayang Pilipino. Sa pagkuha po ng mga impormasyon dito, syempre po, kailangan po natin gumawa ng isang focus group discussion. Pag sinabi po nating focus group discussion, ito po ay mga piling panauhin o mga piling tao lamang po na magbibigay ng kanilang suwestyon, komento, opinion upang malaman natin saang parte na gamit ang epektibong materyales. Pangalawan pa po natin, alam mo ba ang wikang pambansa sa Pilipinas? Filipino, Tagalog o Pilipino? Dito po susukatin po natin ang isang interpersonal communication po natin na kung saan aalamin po natin ang kaalaman ng mga kababayan nating Filipino o ng mga ordinaryong Pilipino sa usapin ng ating wika. Gagamit po tayo dito sa pamamagitan ng social media. Maaari po tayong gumawa ng mga aralin o mga video na nagpapakita sa pagkakaiba-iba ng Filipino, Pilipino at Tagalog. Pangatlo at ikaapat na tanong, susubukin na rito ang kaalaman sa paggamit ng wikang Filipino sa pamamaraan ng pagwawasto ng salita, pangungusap at maging sa pagbaybay. Itatalaga ito sa social media upang maging interaktibo. Di ba po, minsan nagkakaroon po tayo ng mga ilang aktibidad sa pagtatama ng spelling, sa pagtatama ng mga salita. Ito po ay pagtatama ng wikang Filipino. Ang kailangan po dito ay palagi ang paggawa ng mga nakakaengganyong paglaro sa pagtalima sa usapin ng wikang Filipino. Maaari din po tayong magkaroon ng mga trivias, icebreaker at syempre ang one-on-one coaching sa pagsasanay sa paggawa ng wikang Filipino. Pagdating po sa ikalima, anim, pito, walo. Kung atin pong babasahin po natin ang una, maaaring mawala ang araling wika at panitikan sa kolehiyo. Paano ito makakaapekto sa iyo? Ang number 6 po natin, bago ang curriculum sa matatag mula sa DepEd at ang unang taon ay wala pang asignaturang Filipino at mother tongue. Ano ang suggestion mo rito? Pangpito naman po, alam mo ba na may House Bill 223 o nagtatakdang wag alisin ang panitikang aralin at o Filipino sa kolehiyo at ang pangwalo, alam mo ba na ang Republic Act number 12027 o paggamit ng mother tongue bilang panturo? Kung mapapansin po natin, ang apat na tanong po na ito ay magkakadugtong po. Ang apat na tanong na po ito ay kailangan magkaroon ng matibay na pagbibigay ng impormasyon, mensahe at detalye sa pamamagitan po. Una po ng mga dokumentaryo, panayam, pagsasahing papawid sa radyo at telebisyon, at maging press release sa mga sulat-kronikong pahayagan. Makakatulong po ito upang maibahagi po natin sa ating mga kababayan na may ganito palang uri ng mga panukala na dapat po nilang malaman. Maaari po itong maantabayanan sa mga bibitawang salaysay sa social media. Maaari din po nating suriin kasi po dahil ito po ay panukala, ito po ay batas, maaari din po nating suriin ano ba ang naging motibo sa paglalahad ng isang petisyon o panukala o mga polisiya sa wikang Filipino? Pangatlo po, maaari po nating obserbahan ang daloy ng panukala kung mabibigyan pa ng sapat na pagdedepensa, proteksyon ang mga panukala na ito.
At syempre, maaari din po natin tignan ang mga naging daluyan sa pagkakabatas ng panukala kung magiging epektibo ba ito sa karamihan. At ang panghuli po, ay naaabot ba ang impormasyon sa labas ng Capital Region o ng NCR dahil buong Pilipinas po ang maaapektuhan ng panukalang ito. Again, gagamitin po natin dito ang mga panibagong teknolohiya o ang social media at maging traditional media. Bakit po? Kasi po sa huling parte po ng aking binanggit, dapat po ito ay makalalabas po ng Metro Manila. Kailangan po nating malaman kung ito ba ay lubos na naiintindihan ng ating mga kababayan. Siyempre po, doon po tayo sa rekomendasyon. Pagdating po sa number 5, naniniwala po ako na ito ay maaaring gumawa ng isang panayam sa mga kabataan, lalo na sa mga kolehiyo, sa epekto ng mga aring pagkawala ng asignaturang Filipino. Kung ating pong matatandaan, di ba, ang wikang Filipino nga po ay inaaral sa iba't ibang parte po ng iba't ibang parte ng mundo. Tayo pa kayang mga Pilipino, kailangan po nating matiyak ano ba ang epekto nito sa mga kabataang nasa kolehiyo? May epekto nga ba o wala? Siyempre po, dahil ang usapin na po ito ay panukala, mga batas o mga ilang batas na nasa isa batas na o ginagawa na natin ngayon, ano ba ang kailangan nating gawin upang makuha natin ang mga rekomendasyon ng impormasyon? Una, subaybayan ang mga detalye sa mga mapagkakatiwalaang organisasyon ng media upang maintindihan bakit kailangan gamitin ang mother tongue bilang pangturo. Pangalawa, maaaring puntahan o magsiliksik sa opisyal na puok sapot mula sa Tanggol Wika at iba pang organisasyon na layong proteksyonan ang wikang pambansa. Pangatlo po natin, maaari nating balik-balikan ang mga focus discussion group upang may malaking epekto sa mapag-uusapan ang magpagkakakilanlan ang pagiging isang Filipino o maging aktibidad ng daluyan. Tandaan po natin, ang mga focus group discussion po natin, ito po ang magbibigay ng matibay nilang pagkakaunawa, pagkakaintindi sa mga mensahe po na kailang nalalaman na ngayon sa usapin ng wikang Filipino. At sa huling parte naman po natin, paano ito mailalathala ang layunin nito? Masusunod ba ang planong ito? Malalaman ba ng publiko ang mga nakahaing batas para sa proteksyon ng wika? Maliban sa social media, ano pa ang mga instrumentong gagamitin? Patuloy po tayo sa pagtiyak sa gamit ng mga programa o ng mga materyales sa iba't ibang klaseng kasangkapang pangkomunikasyon. Kasama na po dito ang iba't ibang social media. Kasama na rin po dito ang radyo, telebisyon o maging pelikula at teatro. Dahil alam naman po natin ito po ay mga bahagi ng komunikasyon na kung saan magpapakita ng isang mensahe na dapat maunawaan hindi lamang po ako o kayong mga nakikinig ito kundi ng publiko. Pangalawa, palagi ang magkaroon ng bagong impormasyon ukol sa mga panukala sa pag-antabay sa organisasyong pambalitaan. Alam naman po natin na ang buwan ng Abril at buwan ng Agosto lamang po madalas nakikilala ang panitikan at wikang Filipino. Ngunit ito po ay isang pambansang balitaan na kung saan dapat po tayo ay may alam at nalalaman. At ang pangatlo naman po, maliban sa social media, hinihikayat ang lahat na maging bahagi ng aktibidad ng pampersonal tulad ng press conference. Gamit po ang iba't ibang komunikasyon o iba't ibang bahagi ng komunikasyon tulad po ng traditional, radyo, telebisyon. Ito po ang magbibigay sa atin ng matibay na impormasyon. Kung ating pong babalikan, ito po ay pagsasagawa ng aktibidad gamit ang ibang sangay ng komunikasyon at modernong teknolohiya. Kaya dapat tayo po mismo alam natin kung paano makakakuha ng impormasyon. Ano naman po ang rekomendasyon natin dito? Napakadali lamang po. Maggawa po tayo ng iba't ibang klase ng focus group discussion. Since ito po ay sa usapin ng institusyonal at akademiko, marahil napakaganda po nating sigurong bigyan ng isang tuunan ang mga elementarya, sekundarya at kolehiyo para mas maging intensyonal ang gagawin po nating programa o gagawin po nating halang proyekto nang ito po ay maintindihan. Muli po, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang aking nagawang evaluation and monitoring program para po sa usapin ng Tanggol Wika. Maraming salamat po.